Matapos mabisto, BBM lumagapak na sa survey. Ted Filon nagbabala, galit na ang tao. Ayan. Hindi ko tuloy ano yung pipindutin natin. Ayan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Showbiz Fanatics. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Fanatics at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Nang dahil sa kapabayaan mo, sumadsad na ang tiwala sa iyo ng maraming Pilipino. Matapang at walang kinatatakutang isiniwalat ng veteran journalist, TV news anchor at radio DJ na si Ted Filon ang realidad at katotohanang hindi raw matanggap ng maraming supporters ng administrasyon, kung saan tila malapit na raw sumadsad sa low rating ang mga trust and approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanyang samot-saring kapabayaan, partikular na ang kanyang pangakong hindi naman ito tinutugunan. Ayan o. Hindi nila matanggap ang nangyayari ngayon kay BBM. Kay PBBM. Dahil lumalagapak na nga sa survey si PBBM. Parang syempre pag lumalagapak ka, ibig sabihin nawawalan na ng tiwala sa iyo yung mga tao. 'Di ba? Yun ang pinakamasama talaga. Kapag nawalan na ng tiwala sa iyo, wala na. Kasi alam nyo kung bakit. Hindi pinrevent ni PBBM kasi ito eh. 'Di ba? Nawalan siya ng sarili niyang desisyon. Simula nang naging presidente siya, ang naging kulang sa kanya, is hindi siya marunong manindigan sa sarili niya. 'Di ba? Hindi siya marunong manindigan. 'Yun ang pinaka parang nakita ko sa kanya. 'Di ba? Halos nakinig siya sa mga bulong-bulungan. 'Yun ang nakakapagpahamak yung nakikinig ka sa mga bulong-bulungan. 'Di ba? Sa mga alitap-tap na nakaikot sa kanya, mas pinaniwalaan niya yung mga ganun, 'di ba? Alam mo naman yung mga alitap-tap na yon, 'di ba? May hidden agenda yon. Kaya nila ginagawa yon. 'Di ba? Pero 'di ba nakita naman natin yung mga kasama niya since day one ng eleksyon, 'di ba? Sa hirap ng pangangampanya, sa pag-endorso, lahat. 'Di ba nagkaroon ng pwesto sa gobyerno. Pero sila yung mga tinanggal. Yung mga hindi naghirap bigla na lang ipinasok lahat. Tapos yung mga yon ang naging dahilan kung bakit nagkawasak-wasak ang unit team. At yun din ang dahilan kung bakit nasira ang pangalan ni PBBM. Kasi alam nyo kung maayos naman yung takbo ng gobyerno, 'di ba? Wala ka namang makikitang ganung klaseng rally na ginawa ng Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Wala ka makikitang ganun. 'Di ba? Wala kang makikitang mga ganyan-ganyan na bigita mo milyon-milyon yung dumarating. 'Di ba? Oo, siguro sa mga presidente may mga nagrarally. 'Di ba? May mga nagrarally. Hindi naman mawawala 'yun yung mga taong mapaghanap. 'Di ba? Hindi naman nawawala 'yun. Rally sila ng rally pero hindi ganun kadami. Kakaunti lang. Talagang kadalasan lang talagang mga nagrarally, mga aktivista talaga na hindi natin alam kung anong gobyerno ang gusto. 'Di ba? Yung naguguluhan tayo. Pero etong klaseng nangyayari na to na rally ngayon nangyayari, 'di ba? Is hindi hindi normal to. 'Di ba? Hindi normal na nangyayari to. Kita mo naman, mag-aaksaya ng oras yung ganung kadaming tao. Kahit masabihing peace rally, 'di ba? Para saan? Bakit sila nag-rally? Siyempre nakikita nila na merong hindi magandang nangyayari sa patakbo dito sa ating gobyerno.
Nag-viral sa social media ang naging pahayag ng veteran news anchor sa kanyang radio program sa TV5 kung saan tahasan itong sinabi on Nationwide TV na hindi biro ang implikasyon ng pagbaba ng rating ng Pangulo dahil nagpapatunay lamang raw ito na hindi na siya gusto ng maraming Pilipino. Yun ang problema. Pinapakita na hindi na siya gusto ng mga Pilipino. Pero yung Comelec, ang tanong dyan, gusto pa rin siya eh. Gusto pa ba siya? Ang tanong kasi dyan, kung ang utak ng Comelec ay utak din ng mga Pilipino. Diba? Kasi kapag nakikita natin eh, parang mas malaki yung laban ng mga nasa kahan niya eh. Diba? Bukod sa kanyang mga pangakong napako, tila problema raw ng taong bayan sa pamahalaan ang kutakot-takot na korupsyon na hindi man lang raw ginagawa ng solusyon ng kanyang administrasyon. Yan pa yung isang nakikita. Yan pa yung nagpabagsak sa pangalan niya. O ipagpalagay natin, o sige, hindi ka gumagawa ng ganung bagay. Diba? Hindi ka gumagawa ng ganung bagay. Pagpalagay natin ha. Pero may mga kasama ka o nakaikot sa yung mga tao na gumagawa ng ganung bagay. Siyempre, kapag hindi mo nasusweto yun, diba? Pag hindi mo pinapansin, madadamay ka ron. Diba? Madadamay ka. Hindi mo kasi pwedeng pansinin eh. Kung may maling ginagawa, hindi mo pwedeng pansinin eh. Yung magkikibit balikat ka na lang eh. Diba? Lantara na sa harapan mo na, ginagawa na yung masama. Pero ang nangyayari is nararamdaman mo naman siguro, wala ka namang yung sa pakiramdam. 'Di ba? Hindi ka naman siguro manhid para hindi mo maramdaman kung ano yung nangyayari ngayon. Siguro naman malinaw pa yung mata mo. Hindi ka naman nakasalamin, nakikita mo kung ano yung nangyayari ngayon. 'Di ba? Dapat is binibigyan mo ng kilos. 'Di ba? Kasi may puro masasamang balita yung lumalabas laban sa administrasyon mo eh. Laban dun sa mga taong nasa administrasyon mo. So bakit hindi ka kumikilos? Bakit hindi ka nagsasalita? Bakit hindi mo sila sinusweto? Bakit hindi mo sila Di ba? Parang wala lang. Parang wala kang pakialam. Bahala ka sa gawin mo. 'Di ba? Ay mali yung ganun. Gayon din daw ang patuloy na pagtaas ng inflation rate sa bansa, pagtaas ng mga pangunahing bilihin at pagtaas ng samot-saring kriminalidad sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Parang nga nangyayari, wala tayong pakialam sa nangyayari ngayon sa bayan. Diba? Simple lamang raw kasi ang pangarap ng taong bayan at ito pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga ipinangako noong 2022 election. Ako yung pangako na 2022 election, hindi ko na inaasahan yun mangyayari. Wala na yun, parang pangako na lang. Alam mo naman yung mga politiko, no? Kapag umpisa yan, parang mabulaklak ang mga dila niya. Diba? Na tila ngayon ay sabay-sabay na naglaho. Hindi raw magtataka ang maraming taong bayan, maging ang news personality na si Ted Filon, kung sasadsad sa negative ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa approval at trust rating nito sa samot-sari survey, dahil kitang-kita naman raw na imbes na paunlad, tila palubog pa raw ang Pilipinas. Hindi, totoo yan, no? Hindi mo nakikitang umuunlad eh. Diba? Pero sinasabi nung iba, umuunlad daw tayo. Meron ako napanood ng isang vlog eh. Umuunlad daw yung bansa natin. Saan? Magpunta ka nga ng tindahan, magtanong-tanong ka doon. Lahat ng mga tinda tumataas. Diba? Wala pa tayong pandemic niyan. Eh nung pandemic nga, napakamura ng mga tinde. Dapat ka doon magtaas. Lagi ko sinasabi yan eh. Kita nyo naman tayo, wala tayong pandemic. Wala naman tayong crisis. Wala naman tayong gantong mga bagyo na mga kalamidad. Pero ang mamahal ng mga tinda. Hirap ba mag-export? Yung bigas, bababa daw. Ganun pa rin eh.
Siguro bumaba, 2 piso, 3 piso. Oh, pero iba pa rin ng panahon ni PRRD. Hindi ko binibida si PRRD dito dahil talagang bida naman talaga si PRRD sa mga ginawa niya nun. Di ba? Kasi kung pagtutumbasin mo yung panahon ni PRRD tsaka yung panahon ngayon, ang layo talaga nung panahon ngayon eh. Sa panahon ni PRRD, hindi mo pwedeng pagtumbasin. Kung sa pagkilos lang yung mga nagawa. Ang buong detalye at nakakamanghang pananalita at pang-real talaga naman to si Sir Ted Pailon. TV News anchor na si Ted Pailon, kung saan isiniwalat ang katotohanan sa likod ng napakababa at sumasadsad na rating ni Pangulong Bongbong Marcos matapos itong maluklok bilang ika-17 presidente ng Pilipinas. 3 taon nito sa pwesto, nagbigay lamang raw konsumisyon at paghihirap sa maraming Pilipino. Panoorin ang full video. Sa loob po ng panunungkulan ng Pangulong Marcos. Siyempre, bigyan muna natin ng credits si Sir Ted Pailon. Yan, idol ko yan. Magmula noong June 30 ng 2022 hanggang ngayon, ito ang pinakamabilis na bagsak. Nilang pareho. So, makita nyo, ang bilis yung bumulusok ng pagbagsak. No? Ang bilis ng pagbulusok ng pagbagsak pero ang bilis ng pagyaman, no? Para sa sabihin sa sarili nila, no? Di na baling bagsak, mayaman naman. Magmula sa excellent, yan, di ba? High, ayan. And then, tawag ka rito, yung isa pang level. And ngayon po nasa moderate. Ang next niyan, low na, mababa na. So dito ho talaga maaari nating sabihin, kasi ako naniniwala ko sa sino man pong presidente ng Pilipinas o ano man pong matataas na posisyon sa gobyerno, they have the capability and resources to conduct monthly survey practically. Nagsasurvey yan sila. May sarili silang survey firm actually. Opo. Pero hindi natin inaasahan to, no? Talagang nung eleksyon talaga nakikita natin kung paano talaga sinisigaw ng mga tao yung Marcos. Lalo na nung nagtandem si BP Sara tsaka si Marcos, di ba? Ang saya nilang tignan. Kaso nga lang, nung may mga sumamang demonyo, wala na. Di ba? Nasira na yung samahan nila. Di ba? Halos talaga lahat ngayon parang gustong-gusto sa kapangyarihan eh. Sinasamantala nila yung panahon ngayon ni Marcos. Di ba? Siyempre, pagkakataon na nila to eh. Lalo na siyempre kung kamag-anak ka ni Marcos eh. Diba? Gusto ko magpresidente. Kailangan samantalahin ko na. Habang presidente pa tong pinsan ko, tsuhin ko. Diba mga ganon O wala tayong binabanggit, baka bigyan nyo na naman ng kulay Diba? Sinasamantala nila. Kita mo naman yung mga makakaliwa. Sinasamantala nila ngayon. Dati hindi naman sila ganong nagsasalita eh. Sa kalsada lang sila nagsasalita eh. Ngayon sa kongreso na. Ba? Diba? Nag-evolve na. Diba? Sinasamantala nila ngayon yung ginagawa sa kanilang mga treatment. Diba? Yung ginaganyan nila yung mga Duterte. Kasi sila yung mga kalaban ng mga Duterte. Kaya sila ginaganyan. Binibigyan ng special treatment. Kalaban kayo ng mga Duterte. O sige, tirahin nyo ng tirahin yan. Kami dito lang chill sa Gedli. Pero dati hindi naman nila magawa yan. Sa kalsada lang sila, pa-slogan lang. Diba? Pasunog-sunog lang ng litrato nung ano. Diba? Ganun lang ginagawa nila. Buwan-buwan alam nila yung trust at approval ratings nila. At sigurado ako, itong gantong mga kilos po na siguraduhin. Kasi nga yung promise na 20 pesos, di na matutupad yun eh. Wala na yun. Hindi na natin inaasahan yun. So, dahil dyan, ito nga po, di ba, ang kantyaw lagi. Kaya nga sinasabi ko, cut ko muna si Sir Ted Pailon. Yung ginagawa ni Tambi na pamimigay ng kahit na ano, di ba? Kahit ipamigay mo pa yung lupa't bahay mo, kahit ipamigay mo pa yung sopa mo, diba? Lahat ng gamit mo, kahit alahas mo, pamigay mo sa lahat ng tao. Kung ang tao talaga walang tiwala sa'yo, hindi ka nila iboboto. Diba? Si VP Sara walang ibinibigay sa mga tao, pero kita mo naman kung paano suportahan ng mga tao. Siyempre, kung ikaw may ibibigay ka sa mga tao, para ikaw, gusto, bibigyan ko lang tong mga to, iboboto na ako, hindi natanga yung mga tao ngayon. Tatanggapin nila yan. Siyempre, biyaya yan, sayang yan.
Eh kahit ako, bigyan nyo eh. Tatanggapin ko eh. Oh, pero ang tanong dyan, sigurado ba kayo na kayo ang iboboto at ilalagay nila dun sa balota? Eh hindi nyo naman nakikita yung kung sino iboboto nyo. Diba? Ganyan lang yun. Oh. Kaya nagsasayang lang kayo eh. Nagsasayang lang kayo ng pagod, effort, pera. Siyempre, ginagamit yung pera. Hindi nyo naman pera yan eh. Pera ng taong bayan din yung pinamimigay nyo. Binabalik nyo lang sa kanila. Oh. Gobyerno, presyo ng pagkain. Oh. Eh, bigas ang pangunahin na sanhi ng mabilis yung bigas talaga, ewan ko ba? Wala na yan. Huwag na natin asahan yung 20 pesos. Wala na, panaginip na lang yun. 30 pesos nga, meron lumalabas eh. Kahit aso, hindi makain eh. Inflation. So, may kaugnayan ito. Itong ganito pong gawin na you're diverting the issue sa totoong dahilan kung bakit ba mataas ang presyo ng bigas. Right? So, ngayon, dahil dito sa isyong ito, sigurado ako, lalo pang gagawa ng kung ano man po mga pakulo itong DA ng kung ano-ano, para lang po matanggal yung init sa tanggapan ni Presidente at maibaling ng taong bayan ang ating pong muhi o ang ating galit, ang diskontento sa sinasabing dahilan kung ba't mataas ang presyo ng ating pagkain. So, gagawa sila ng mga dahilan. May kaugnayan yan. Kasi ito hong nagdaang mga araw, puro sila patalastas sa lahat ng mga dyaryo, di ba? Yung doon mo na mapapansin yung galaw ng gobyerno, mukhang nakakaramdam sila na pumababa po yung trust and approval rating. Kumbaga kailangan ilabas nila yung pagmumukha nila. No? Si VP Sara, uulitin ko uli. Kita nyo, wala namang ginagawa. Hindi niya ini-expose yung sarili niya sa tao. Pero nakikita nyo naman, no, kung yung pagmamahal at suportang binibigay sa kanya, kayo kailangan nyo pang ilabas yung mga pagmumukha nyo, kailangan idikit nyo pa sa mga pader, kailangan gumastos pa kayo ng palatastas, para ma-recognize pa rin kayo ng mga tao, matandaan kayo, di ba? Kahit ano kasing pilit mo sa mga tao, kapag wala ka namang magandang naidulot sa kanya, di ba? Wala yun. Huwag mong aasahan yun. Magsasayang ka lang ng effort mo. Ang mga tao kasi, hindi mo na mabibili yan basta-basta. Siguro kung kapwa mo kaposisyon, pwede mong mabili. Pero yung taong bayan, bihira na eh. Kasi parang ngayon, matalino na mga tao ngayon. Ang importante sa kanila, yung taong maglilingkod talaga dito sa bansa natin. Kasi kung bibigyan ka ng 5,000 ngayon, tapos iboboto mo yung nagbigay sa'yo, yung 5,000, mabilis maubos yan. 2 araw lang yan, ubos na sa mahal ng bilihin ngayon. Pero yung iboboto mong taong yun, yung nagbigay sa'yo, tangina, ilang taong kang pahihirapan nun. Kaya dapat maging mautak na. Kaya yung mga tao, ganun na ngayon. Kung may ibibigay ka, tanggap. At naman ako sinasabi ko, tanggap. Pero alam mo na sa sarili mo kung ano yung gagawin mo bandang huli. Ano ho ba ang implikasyon nito? Kapag po sumadlak po sa bumaba ng bumabayan, pag bumabayan, yung governance mo ay hindi matibay. Nangyari ang panahon ni Gloria Arroyo. Madali ka, tsaka madali kang mapapatalsik. Diba? Kasi yan na yung lalabas na, weak. Diba, weak? Yung sinasabi nga sa kanya, weak. Na talagang negative na ho yung kanyang trust ratings and approval ratings noon. Kaya lagi siyang aligaga, di ba? Na baka may mga nagtatangka sa kung ano-ano. Hindi magandang pangitain po yan sa isang nakaupong presidente. Yes. But again, mga kapatid, wala naman tayong gusto rin pong mangyari kung hindi nga gumanda ang buhay ng mga Pilipino. Yes. Di po ba? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Showbiz Fanatics at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Ted Filon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.